si April Boy Regino ay hindi lang basta singer dahil siya ay idolo ng masang Pilipino. Isang artist na ramdam ng masa, minahal at naging inspirasyon. Sa tuwing siya ay umaakyat sa entablado, hindi lang kanta ang kanyang inaalay, may isang eksenang inaabangan ng lahat. Yan ay ang paghahagis niya at pamimigay ng baseball cap. Isang simpleng kilos pero naging simbolo ng kanyang pagiging malapit sa tao. Para sa marami, ang sombrerong yon ay hindi lang isang souvenir, kundi alaala ng panahong buhay na buhay ang OPM sa puso ng masa. Ngunit tulad ng maraming singer na minsang sumikat ng todo, dumating din ang kanyang dapit hapon. Ang kanyang pagpanaw ay hindi lamang nagpaiyak sa kanyang pamilya, kundi nagdulot ng malalim na lungkot sa buong industriya ng musikang Pilipino. Ang pagkawala ni April Boy Regino ay nag-iwan ng isang katahimikan, isang puwang na hanggang ngayon ay ramdam pa rin ng kanyang mga tagahanga. Kaya ngayon sa araw na ito, mga tropa, babalikan natin ang mga alaala at musika na iniwan sa atin ni April Boy Regino. Pag-uusapan natin kung paano siya nagsimula mula sa simpleng pangarap hanggang sa maabot niya ang rurok ng kasikatan sa musikang Pilipino. Alamin din natin ang mga hamon na kanyang hinarap at ang tunay na dahilan ng kanyang pagpanaw, isang kwentong puno ng tagumpay, sakripisyo at aral. Kaya kung handa ka na magbalik tanaw, ay tumutok na, tropa. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pakipindot na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Let's go! Si April Boy Regino ay isinilang noong April 9, 1961 sa Marikina. Bagamat doon siya ipinanganak, ay meron naman nagsasabi na ang kanyang pamilya ay tubong Samar. Ang kanyang mga magulang ay si Tomas at si Lucena Regino at siya ang pang-apat sa 8 magkakapatid. Lumaki si April Boy sa isang payak na pamumuhay malapit sa rilis ng tren. Isang lugar na puno ng ingay, alikabok at hirap ng buhay. Ngunit dito unti-unting nahubog ang kanyang lakas ng loob at pangarap. Tinawag siyang April ng kanyang mga magulang dahil ipinanganak siya sa buwan ng Abril. Pero dahil doon ay madalas siyang napapagkamalan na babae. Kaya naman idinagdag nila ang salitang boy at doon nga nagsimula ang pangalang April Boy. Isang pangalang kalaunan ay magiging alamat sa musikang Pilipino. Sa murang edad pa lang, tumutulong na si April Boy sa kanyang pamilya. Sa lansangan ay nagbebenta siya ng ampaw, banana Q at kamote Q. Ngunit kakaiba ang kanyang paraan ng pagtitinda. Habang naglalako ay sinasabayan niya ito ng pagkanta at doon nagsimula ang magic. Hindi lang pagkain ang binibili ng mga tao sa kanya, binabalikan nila ang tinig ni April Boy. Inaabangan ng mga suki ang kanyang boses. Kaya naman mas madalas siyang pinipiling bilhan, hindi dahil sa murang paninda, kundi dahil sa ligayang hatid ng kanyang pag-awit. Habang nag-aaral sa elementarya, lalo pang napansin ang kanyang talento. Madalas siyang pinapakanta ng kanyang mga guro sa klase at sa mga school program. Dito unti-unting nabuo ang kanyang kumpiyansa sa sarili at lalo pang nahasa ang kanyang likas na galing. Sa edad na 10, madalas siyang sumasali at nananalo sa mga singing competition. Ang mga premyong kanyang napapanalunan ay inuuwi niya sa kanyang mga magulang, tulong sa pang-araw-araw na gastusin sa pamilya. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Pagkatapos ng panahon, napilitan si April Boy na itigil ang kanyang pag-aaral upang mag-focus sa pag-awit at sa pagtulong sa kanyang pamilya. Isang mabigat na desisyon para sa isang bata, ngunit isang sakripisyong handa niyang gawin para sa mga taong mahal niya. Hindi naglaon, naging pamilyar na ang pangalan ni April Boy sa iba't ibang lugar. Madalas na siyang kumakanta sa mga opening act, local club, at kapistahan sa iba't ibang panig ng bansa. Dito siya unti-unting nakilala bilang isang mahusay na performer na kayang pasayahin ang masa. Ganun pa man, ay marami rin siyang dinadanas na panglalait dahil sumasideline din siya sa bakery sa umaga. Kaya ang taguri sa kanya, isang panadero sa umaga at singer naman sa gabi. Sa pagsapit ng taong 1980, nang siya ay 18 taong gulang, nagpa siya si April Boy na sumugal sa mas malaking pangarap. Nagtungo siya sa Japan hindi para magbakasyon, kundi upang magtrabaho bilang singer o entertainer. Ang lahat ng ito ay para mas lalo pang makatulong sa kanyang pamilya. Hindi nagtagal, isinama niya ang kanyang mga kapatid na sina Bingo at Jimmy Regino na noon ay bihasa na rin sa larangan ng pag-awit. Bilang isang trio,
Ipinamalas nila ang kanilang talento sa mga entablado sa Japan at doon nila pinatibay ang kanilang samahan bilang magkakapatid at bilang mga artist. Matapos ang halos isang dekada na pakikipagsapalaran sa Japan noong 1993, nagbalik si April Boy sa Pilipinas kasama sina Bingo at Jimmy Regino. Dala nila hindi lang karanasan kundi isang malinaw na pangarap. Hindi naglaon na pagdesisyonan nilang bumuo ng isang grupo at doon isinilang ang bandang April Boys. Isang pangalan na sa kalaunan ay magiging isa sa pinakatumatak sa kasaysayan ng OPM. Habang unti-unti nilang binubuo ang pangarap, nagsimula na ring sumulat ng mga orihinal na awitin ang magkakapatid na Regino. Buong tapang nilang ipinasa ang kanilang mga kanta sa iba't ibang recording company na umaasang may makakakita ng halaga ng kanilang musika. Ngunit isa-isang isinara ang pinto sa kanilang harapan. Wala ni isa ang nagpakita ng interes. Para sa marami, parang hanggang doon na lang ang kwento. Pero para sa pamilya Regino, hindi opsyon ang sumuko. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi, buo ang suporta ng kanilang mga magulang. Isang mabigat ngunit makabuluhang desisyon ang kanilang ginawa. Nagbenta sila ng lupa upang pondohan ang ilalabas na album ng kanilang mga anak. Isang sakripisyong bihirang makita. Isang patunay dito na buong pamilya ang tumaya sa pangarap. Pero matapos ang lahat ng hirap, matagumpay nilang naitala at nai-record ang kanilang album. Ngunit akala nila'y doon na magsisimula ang tagumpay. Dahil kahit may hawak silang album, tinanggihan pa rin sila ng maraming DJ sa mga istasyon ng radyo. Ang mas masakit pa rito, nakaranas pa sila ng panlalait. May mga nagsasabing ang kanilang musika raw ay baduy. May mga nagsabing hindi raw ito papatok sa masa. Isipin mo yon, ibinuhos mo na ang lahat, tapos sasabihan ka lang na hindi ka bagay sa panlasa ng industriya. Ngunit minsan, isang tao lang ang kailangan para mabago ang kapalaran. Isang DJ ang naglakas loob na sumugal. Yan si Baby Michael, o mas kilala natin ngayon bilang si Mike Enriquez. Sa kanyang programa sa radyo, ipinairal niya ang paniniwala na kung ramdam ng masa ang kanta, sisikat ito. Ineri niya ang ilang awitin ng April Boys at doon nga nagsimulang gumulong ang Milagro. Sa sandaling marinig ito ng publiko, agad nilang nahuli ang kiliti ng masang Pilipino. Mabilis na kumalat ang kanilang mga kanta at hindi nagtagal, sumabog ang kasikatan ng April Boys. Ang mga dating tumanggi, ngayon ay sila na ang nag-aalok. Sunod-sunod nga ang mga offer mula sa iba't ibang recording company hanggang sa pumirma sila ng recording contract sa Ivory Records. Noong 1995, inilabas nila ang kanilang debut album na Dugong Pilipino. Isa sa mga kantang tampok dito ay Sana'y Laging Magkapiling. Ang mga awiting ito ay pumatok sa mga Pilipino at nagsilbing tulay upang mas makilala pa ang April Boys sa buong bansa. Ngunit kasabay ng biglang pagsikat ay dumating din ang mga pagsubok sa loob ng trio. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang magkakapatid. Bagamat nagkaroon ng lamat, hindi tuluyang nasira ang kanilang samahan dahil sa kalaunan ay nagkaayos din naman sila. Nagpatuloy sina Bingo at Jimmy Regino sa kanilang nasimulan, habang si April Boy Regino naman ay nagpasyang ituon ang kanyang sarili sa kanyang solong karera. Sa taong ding yon ay nakapaglabas si April Boy ng kanyang solo album na pinamagatang Umiiyak ang Puso sa ilalim pa rin ng Ivory Records. At halos agad-agad ay bumenta ito na mahigit 120,000 na kopya. Isang patunay na hindi lamang siya mahusay bilang miyembro ng grupo, kundi isa ring matibay na solo artist. Ang kantang Umiiyak ang Puso ay pinarangalan bilang Best Country Ballad Recording. Sa gitna ng kanyang matagumpay na karera, nakahanap din ng puwang si April Boy para sa kanyang personal na buhay dahil ikinasal siya kay Madeline Regino at binayayaan sila ng isang anak na babae at isang anak na lalaki. Ang kanyang anak na lalaki na si JC Regino ay sumunod sa yapak ng kanyang ama, isang mga awit at kompositor na patuloy na binubuhay ang musikang minahal ng masa. Dahil sa sunod-sunod na tagumpay, lalo pang sumiklab ang kasikatan ni April Boy Regino. Hindi nagtagal, kinilala siya ng publiko bilang Masa Idol of the Philippines. Isa itong titulong hindi basta ibinibigay.
Isang patunay na ang kanyang musika ay tunay na nagmumula at para sa masa. Kasunod nito, muling naglabas si April Boy ng mga album at awitin na lalo pang nagpatibay sa kanyang pangalan sa OPM. Ang kanyang mga kanta ay naging bahagi ng araw-araw na buhay ng maraming Pilipino. Mga awiting sinasabayan sa radyo, pinapatugtog sa videoke at ginagawang soundtrack ng sariling kwento ng pag-ibig at kabiguan. Noong 1997, ginamit pa bilang theme song ng isang teleserye ang kanyang awitin na Esperanza. Isang patunay na ang kanyang musika ay hindi lamang pang radyo, kundi bahagi na ng kulturang popular ng panahong iyon. Ngunit kung may isang awitin na tunay na hindi malilimutan ng sambayan ng Pilipino, ito ay ang Di Ko Kayang Tanggapin. Isang kantang humakot ng samot-saring papuri at naging pinakamatibay na trademark ni April Boy Regino. Sa bawat pagtatanghal ay inaabangan ng mga manonood ang kanyang pagbibigay at paghahagis ng mga sombrero. Isang simpleng kilos na naging simbolo ng kanyang pasasalamat at pagmamahal sa mga tagahanga. Bukod sa musika, sinubukan din ni April Boy ang mundo ng pelikula. Lumabas siya sa ilang pelikula tulad ng Mrs. Kong Hoodlum, Takot Ako sa Darling Ko, Di Ko Kayang Tanggapin, Super Idol, at In Love Ang Lalaking Ito Sa'yo, Mare. Pinatunayan niyang hindi lang siya mang-aawit, kundi isa ring all-around entertainer. Matapos ang mahabang panahon na pamamayagpag sa industriya, ay nagpasya si April Boy Regino kasama ang kanyang buong pamilya na manirahan sa Estados Unidos at doon ipinagpatuloy ang kanyang karera. Sa Amerika, hindi nawala ang kanyang ningning. Nagdaos siya ng mga konsyerto sa iba't ibang estado. Nagbibigay siya ng kasiyahan at aliw sa mga OFW na malayo sa kanilang pamilya. Para sa marami sa kanila, si April Boy ay hindi lang singer, siya ay paalala ng tahanan. Ngunit sa gitna ng palakpakan at kasiyahan, ay dumating ang isang balitang tuluyang yumanig sa kanyang buhay. Noong 2009, habang naninirahan sa US, ay napabalitang si April Boy ay na-diagnose ng prostate cancer. Tahimik ngunit matatag. Dahil pinili niyang labanan ang kanyang karamdaman, sumailalim siya sa iba't ibang uri ng gamutan habang patuloy na kumakapit sa pag-asa. Noong 2013, ibinahagi ni April Boy sa publiko na siya ay gumaling na sa kanyang sakit. Isang balitang nagdulot ng saya at ginhawa sa kanyang pamilya at mga tagahanga. Ngunit tila may panibagong pagsubok na nakaabang. Dahil noong 2015, napag-alaman na si April Boy ay na-diagnose naman ng diabetic retinopathy. Isang komplikasyon sa diabetes na maaaring magdulot ng paglabo o tuluyang pagkawala ng paningin. Isang mabigat na dagok, lalo na sa isang artistang nabubuhay sa liwanag ng entablado. Dito unti-unting nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Dahil mula sa isang idol na laging nasa spotlight, ay patungo sa isang taong tahimik na humaharap sa sarili niyang dilim. At dito na rin natin mas mauunawaan na ang kwento ni April Boy Regino ay hindi lang kwento ng kasikatan, kundi kwento ng tibay, pananampalataya at pagharap sa kapalaran. Hindi nagtagal, ang kinakatakutang mangyari ay tuluyan ng dumating. Unti-unti nang nawala ang paningin ni April Boy Regino. Isang napakabigat na dagok, lalo na para sa isang artistang nabuhay sa entablado, liwanag at palakpakan. Ang pagkawala ng paningin ay hindi lamang pisikal na pagsubok, kundi emosyonal at espiritual na laban. Dito nagsimula ang kanyang unti-unting paglayo sa mundo ng musika. Hindi dahil sa kakulangan sa talento, kundi dahil sa lalim ng kanyang pinagdaraanan. May mga panahong siya ay labis na nalulungkot, nawawalan ng direksyon, at nakaramdam ng matinding panghihina ng loob. Dumating sa punto na tinatanong niya ang kanyang sarili kung may saysay pa ba ang kanyang buhay sa mundong hindi na niya nakikita. Ngunit sa gitna ng kadiliman, hindi siya kailanman iniwan ng kanyang pamilya. Lalo na ang kanyang butihing asawa na hindi lamang naging katuwang niya sa buhay, kundi nagsilbi rin bilang kanyang mga mata, sandigan at lakas. At sa panahon na ito, unti-unting napalapit si April Boy sa pananampalataya. Dito niya muling natagpuan ang liwanag na matagal na niyang hinahanap. Isang liwanag na hindi kailangan makita ng mata, kundi nararamdaman ng puso.
Ayon sa kanyang mga pahayag noon, aminado siyang sa kasagsagan ng kanyang kasikatan, hindi na niya napapansin kung saan siya nagsimula. Naniwala siyang ang tagumpay ay panghabang buhay at doon niya napagtanto na ang kasikatan ay maaaring makasilaw. Pinili niyang mamuhay ng simple, tahimik at may buong puso sa paglilingkod sa Diyos. Isa itong yugto ng kanyang buhay na hindi man puno ng spotlight, ngunit hitik sa kahulugan. Bilang nagpapahayag ng kanyang pananampalataya, gumawa siya ng awitin na pinamagatang Tanging Hiling. Isang kantang puno ng pagsusumamo, pasasalamat at lubos na pagtitiwala sa Panginoon. Para sa marami, ito ay hindi lang awitin kundi panalangin na isinulat sa musika. Ngunit dumating ang panahon na muling sinubok ang kanyang katawan. Noong November 29, 2020, bandang 1:00 ng madaling araw, isinugod si April Boy Regino sa isang ospital sa Antipolo. Doon nga napag-alaman na siya ay may malubhang sakit sa bato, kasabay ng matinding problema sa paghinga na umabot na sa critical stage. Nakatakda sana siyang sumailalim sa gamutan nung araw na yon, ngunit hindi na kinaya ng kanyang katawan ang bigat ng kanyang karamdaman. Sa kaparehong araw, tahimik na namaalam si April Boy Regino. Siya ay pumanaw sa edad na 59. Inihimlay ang kanyang labi sa Valley of Sympathy Memorial Park sa Antipolo, Rizal. Si April Boy Regino ay maaaring na maalam na, ngunit sa kanyang musika, ang kanyang kwento at ang aral ng kanyang buhay ay mananatiling buhay sa bawat awiting patuloy nating kinakanta at sa bawat pusong patuloy niyang nahahawakan. Maraming salamat, Masa Idol. Ang iyong alaala ay mananatiling bahagi ng ating kwento. Sa rurok ng tagumpay, matutong magpasalamat sa Diyos at sa bawat hakbang pasulong, huwag kalilimutang lumingon sa pinagmulan. Hanggang dito na lamang po mga tropa. Salamat po sa inyong pakikinig. God bless sa ating lahat. No hates, respeto, tugtugan lang.